Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng mga palayan at kabundukan, naninirahan ang isang mahirap na magsasaka na nagngangalang Mateo. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang isang mabuting tao na masipag at matapat. Kahit salat sa yaman, hindi siya kailanman nagreklamo sa hirap ng buhay. Mag-isa lamang si Mateo sa kanyang maliit na kubo na gawa sa kawayan at pawid. Matagal nang yumao ang kanyang mga magulang at wala rin siyang asawa o anak. Ang kanyang tanging kasama ay ang kanyang matandang kalabaw na si Berto. Araw-araw, bago sumikat ang araw, bumabangon na si Mateo upang magtrabaho sa kanyang maliit na lupang sakahan. Kahit anong sipag niya, madalas ay kulang pa rin ang kanyang ani dahil sa tagtuyot, peste at mga unos na dumaraan sa kanilang lugar. Isang umaga, habang nakatanaw siya sa kanyang bukid, napabuntong hininga siya. Halos kalahati ng kanyang pananim ay natuyo dahil sa kakulangan ng ulan. Kung magpapatuloy ito, baka wala na akong maani sa susunod na buwan, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi siya sumuko. Patuloy siyang nagbungkal ng lupa at naglinis ng damo kahit tirik na tirik ang araw. Pagsapit ng tanghali, nagpahinga siya sa ilalim ng isang matandang puno sa gilid ng kanyang bukid. Habang nakaupo, napansin niya ang isang kakaibang halaman na tumutubo malapit sa ugat ng puno. Isa itong makahiya. Ngunit kakaiba ito sa lahat ng makahiya na nakita niya. Mas malalaki ang dahon nito at tila kumikislap kapag natatamaan ng sinag ng araw. Lumapit si Mateo upang suriin ito. Nang dahan-dahan niyang hawakan ang dahon, kusa itong nagsara tulad ng ordinaryong makahiya. Ngunit may kakaibang nangyari. Nakaramdam siya ng malamig na hangin kahit mainit ang panahon. Agad niyang inalis sa kanyang kamay at napalingon sa paligid. Wala siyang nakitang tao. Maya-maya ay nagkibit balikat siya at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Hindi niya alam na iyon na ang simula ng isang pambihirang pangyayari sa kanyang buhay. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya sa kanyang kubo, nakarinig siya ng mahinang tinig mula sa labas. Akala niya ay may batang naliligaw. Lumabas siya dala ang isang gasera, ngunit wala siyang nakita. Tanging ang malamlam na liwanag ng buwan at ang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya. Muli niyang narinig ang tinig, "Mabuting tao." Napalingon siya sa iba't ibang direksyon. "Wala namang tao rito," sabi niya. "Mabuting tao." Mas malinaw na ngayon ang tinig. Nang sundan niya ang pinanggagalingan nito, napadpad siya sa gilid ng kanyang bukid at doon niya nakita ang kakaibang makahiya. Ang halaman ay naglalabas ng mapusyaw na berdeng liwanag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Unti-unti siyang lumapit. Nang marating niya ito, muling nagsalita ang mahiwagang tinig. "Mateo." Napaatras siya. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" tanong niya. "Wala kang dapat ikatakot." Lumingon siya sa paligid ngunit wala pa rin siyang makita. "Tulungan mo ako." "Sino ka?" tanong niya. "Ako ang espiritong nagbabantay sa mahiwagang makahiya." Nanindig ang kanyang mga balahibo. Ngunit sa halip na tumakbo, pinili niyang makinig. Dahil sa kanyang puso, alam niyang walang masamang hangarin ang tinig. "Mahigit 100 taon na akong nakatali sa halamang ito," sabi ng espiritu. "Espiritu?" bulong ni Mateo. "Oo, at ikaw ang unang taong may pusong sapat na dalisay upang marinig ako." Hindi alam ni Mateo kung ano ang sasabihin. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya, ngunit malinaw ang lahat. Maging ang liwanag ng makahiya ay tunay na tunay. "Ano ang kailangan mo sa akin?" tanong niya. May ilang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay muling nagsalita ang mahiwagang tinig.
May malaking panganib na paparating sa baryong ito. Napakunot noo si Mateo. Anong panganib? Kapag sumapit ang ikapitong kabilugan ng buwan mula ngayon, matutuyo ang buong lupain. Nanlaki ang kanyang mga mata. Imposible. Iyon ang katotohanan. Napaisip si Mateo, kung totoo iyon, magugutom ang buong baryo. Maraming pamilya ang mawawalan ng kabuhayan. Ano ang magagawa ko? Ikaw lamang ang makapipigil sa sakunang iyon. Napatitig siya sa mahiwagang halaman. Hindi niya alam kung bakit siya ang napili. Isa lamang siyang mahirap na magsasaka. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang hindi siya dapat tumanggi. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Unti-unting lumiwanag ang mahiwagang makahiya at doon nagsimula ang kapalarang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan ay maagang bumalik si Mateo sa lugar kung saan niya nakita ang mahiwagang makahiya. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit niyang inalala ang tinig na kanyang narinig. Hindi niya malaman kung panaginip lamang iyon o tunay na nangyari. Ngunit nang makita niyang muli ang kakaibang halaman sa ilalim ng puno, natiyak niyang totoo ang lahat. Lumapit siya rito. Kaagad na nagsara ang mga dahon nito. Pagkatapos ay muling nagliwanag. Nagbalik ka, tumango si Mateo. Marami akong tanong at sasagutin ko ang mga iyon. Umupo siya sa damuhan. Pakiramdam niya ay parang nakikipag-usap siya sa isang matandang kaibigan. Sino ka talaga? Tanong niya. Ako si Amara. Isa ka bang diwata? Hindi. Isa ka bang engkanto? Hindi rin. Lalo naman akong nalilito. Bahagyang tumawa ang mahiwagang tinig. Noong unang panahon, isa akong tagapagbantay ng kalikasan. Tahimik na nakinig si Mateo. Ang lupaing ito ay dating pinagpala. Laging may ulan, masaganang ani, at malulusog na halaman. Kung ganoon, bakit naging mahirap ang aming baryo? Dahil sa kasakiman. Napaisip si Mateo. Ipinagpatuloy ni Amara ang kanyang kwento. Maraming taon na ang nakalipas. May isang mayamang pinuno na nagharing malapit sa kanilang lupain. Ninais nitong angkinin ang lahat ng yaman ng kalikasan. Pinutol ang mga kagubatan, sinira ang mga bukal, at kinuha ang mga kayamanang nakatago sa kailaliman ng bundok. Dahil dito, nagalit ang sinaunang espiritong nagpoprotekta sa lupain. Unti-unting nawala ang biyaya ng kalikasan, naging tuyot ang lupa, humina ang mga ilog, at naghirap ang mga tao. At saan ka kabilang sa kwentong ito? Tanong ni Mateo. Ako ang isa sa mga nagtangkang pigilan ang pagkasira. Tapos, nabigo kami. Naging malungkot ang tinig ni Amara. Bilang kaparusahan, ako ay itinali sa halamang ito upang bantayan ang natitirang kapangyarihan ng lupain. Tahimik si Mateo. Ngayon ay mas nauunawaan niya ang sitwasyon. Kaya pala sinabi mong may panganib na paparating? Tama. Ano ang dahilan nito? May mahabang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Amara. May isang nilalang na nagising. Napakunot noo si Mateo. Anong nilalang? Ang anino ng tagtuyot. Nanlamig ang kanyang katawan. Kahit hindi niya alam kung ano iyon, nakaramdam siya ng matinding panganib. Ito ang dahilan kung bakit unti-unting namamatay ang mga pananim. May paraan ba para pigilan ito? Mayroon. Ano? Kailangang mahanap ang tatlong binhi ng buhay. Napaisip si Mateo. Saan matatagpuan ang mga iyon? Isa sa hilagang gubat. Isa sa bundok ng ulap. At isa sa lambak ng nakalimutang bukal. Napailing si Mateo. Napakalayo ng mga lugar na iyon. Hindi pa siya nakalalampas sa kanilang baryo. Isa lamang siyang simpleng magsasaka. Hindi siya bayani. Hindi rin mandirigma.
Ngunit nang isipin niya ang mga taong maaaring magutom kapag natuyo ang kanilang lupain, naramdaman niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kung makukuha ko ang mga binhi, ano ang mangyayari? Mabubuhay muli ang puso ng kalikasan. Tiyak ka ba? Oo. Tumingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Magaspang ang mga ito dahil sa matagal na pagtatrabaho sa bukid. Wala siyang espesyal na kakayahan. Ngunit mayroon siyang isang bagay na hindi madaling matagpuan. Isang pusong handang magsakripisyo para sa iba. Tumayo siya, huminga ng malalim. Pagkatapos ay tumingin sa mahiwagang makahiya. Sisimulan ko ang paglalakbay. Biglang lumiwanag ang halaman. At mula sa gitna nito ay lumitaw ang isang maliit na berdeng butil. Lumutang ito patungo kay Mateo. Dahan-dahan niya itong sinalo. Ano ito? Binhi ng pag-asa. Ano ang gamit nito? Kapag nalagay ka sa matinding panganib, tutulungan ka nito. Maingat niyang inilagay ang butil sa kanyang bulsa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit handa na siyang harapin ang anumang pagsubok. Kinabukasan, iniwan niya ang kanyang maliit na kubo. Nagpaalam siya sa kanyang kalabaw. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinahak niya ang landas patungo sa malayong hilagang gubat. Hindi niya alam na sa likod ng mga puno ay may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya. May isang maitim na nilalang na nakangisi sa dilim at alam nito na nagsimula na ang paghahanap sa tatlong binhi ng buhay. Maagang maaga pa lamang ay naglalakad na si Mateo sa makitid na daang patungo sa hilagang gubat. Habang papalayo siya sa kanilang baryo, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng misyong kanyang tinanggap. Hindi niya alam kung gaano katagal ang kanyang paglalakbay. Hindi niya alam kung anong mga panganib ang kanyang haharapin. Ngunit hindi siya umatras. Habang naglalakad, napapansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga palayan ay napalitan ng matataas na damuhan. Ang mga damuhan naman ay napalitan ng malalaking puno. Makalipas ang ilang oras, narating niya ang bungad ng hilagang gubat. Napakalawak nito. Ang mga puno ay tila umaabot hanggang kalangitan. Halos hindi na makapasok ang sinag ng araw sa kapal ng mga dahon. Huminga ng malalim si Mateo. Pagkatapos ay pumasok siya. Habang lumalalim siya sa kagubatan, lalong nagiging tahimik ang paligid. Wala siyang marinig na ibon. Wala ring kuliglig. Tanging ang kanyang mga yabag lamang ang sumasabay sa kanyang paglalakad. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Parang may sumusunod sa kanya. Huminto siya, lumingon. Ngunit wala siyang nakita. Nagpatuloy siya. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang naramdaman iyon. Mas malapit na ngayon. Parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa likod ng mga puno. Pinilit niyang maging matatag. "Huwag kang matakot," sabi niya sa sarili. Patuloy siyang naglakad hanggang makarating sa isang maliit na batis. Lumuhod siya upang uminom ng tubig. Ngunit bago pa niya madampot ang tubig, may narinig siyang mahinang iyak. Napatingin siya sa paligid. Muling narinig ang iyak. Parang isang batang nangangailangan ng tulong. Agad siyang tumayo. Sinundan niya ang tunog hanggang makarating siya sa isang masukal na bahagi ng gubat. At doon niya nakita ang isang maliit na batang babae. Nakaupo ito sa isang bato habang umiiyak. Marumi ang kanyang damit. At tila takot na takot. "Ligtas ka ba?" tanong ni Mateo. Napatingin sa kanya ang bata. "Pakiusap, tulungan mo ako." Lumapit si Mateo. "Ano ang nangyari?" "Nawawala ang aking ina." Naramdaman ni Mateo ang awa. Hindi niya kayang iwan ang isang batang nag-iisa sa gitna ng kagubatan. "Sasamahan kita." Biglang ngumiti ang bata.
Ngunit may kakaibang naramdaman si Mateo. Masyadong malamig ang hangin, masyadong tahimik ang paligid at nang mapatingin siya sa mga mata ng bata, napansin niyang wala itong refleksyon ng liwanag, parang walang buhay. Biglang naalala ni Mateo ang sinabi ni Amara. May mga nilalang sa kagubatan na gumagamit ng panlilinlang upang iligaw ang mga manlalakbay. Dahan-dahan siyang umatras. "Sino ka?" tanong niya. Nawala ang ngiti ng bata. Unti-unting nagdilim ang kanyang mukha. Lumaki ang kanyang mga mata, humaba ang kanyang mga kuko, at sa isang iglap nagbago siya bilang isang nakakatakot na nilalang. "Matalino ka pala," sabi nito. Agad na tumakbo si Mateo. Humahagibis siya sa pagitan ng mga puno habang hinahabol ng nilalang. Mabilis itong gumalaw, halos maabutan na siya. Sa takot, nahawakan niya ang binhi ng pag-asa sa kanyang bulsa. Bigla itong nagliwanag. Isang matinding liwanag ang kumalat sa paligid. Napahiyaw ang nilalang at sa loob ng ilang sandali ay naglaho ito sa hangin. Hingal na napaupo si Mateo. Ngayon ay lalo niyang naunawaan kung gaano kapanganib ang kanyang paglalakbay. Kinagabihan ay nakakita siya ng ligtas na lugar sa ilalim ng malaking puno. Doon siya nagpahinga. Habang nakatingala sa mga bituin na sumisilip sa pagitan ng mga dahon, naisip niya ang kanyang baryo. Umaasa siyang hindi pa huli ang lahat. Umaasa siyang matagpuan niya ang unang binhi ng buhay. Ngunit hindi niya alam na mas malalaking pagsubok pa ang naghihintay sa kanya sa kailaliman ng kagubatan. Pagsikat ng araw, ay ipinagpatuloy ni Mateo ang kanyang paglalakbay. Mas malalim na siya ngayon sa hilagang gubat. Mas malalaki ang mga puno, mas makapal ang hamog, at mas kakaiba ang mga tanawing kanyang nakikita. May mga halamang tila kumikislap. May mga bulaklak na naglalabas ng banayad na liwanag. Parang hindi na ordinaryong kagubatan ang kanyang kinaroroonan. Habang naglalakad, may napansin siyang kakaibang bakas sa lupa. Malalaking yapak, halos doble ng laki ng paa ng tao. Sinundan niya ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, narating niya ang isang napakalawak na liwasan sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay may isang dambuhalang puno. Napakatanda na nito. Napakalaki ng katawan. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. At sa gitna ng puno ay may kumikislap na berdeng liwanag. Agad niyang naisip na iyon ang kanyang hinahanap. Ngunit bago pa siya makalapit, umuga ang lupa. Napaatras siya. Mula sa likod ng puno ay lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Isa itong higanteng gawa sa kahoy at mga baging. Ang mga mata nito ay kulay gintong apoy. Tumitig ito kay Mateo. Sino ang nangahas na pumasok sa sagradong lugar na ito? Tanong ng nilalang. Napalunok si Mateo. Ngunit hindi siya tumakbo. Ako si Mateo. Ano ang iyong pakay? Hinahanap ko ang unang binhi ng buhay. Tumahimik ang higante. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit. Halos manginig ang lupa sa bawat hakbang nito. Marami nang nagtangkang kunin iyon. Hindi ako katulad nila. Paano mo mapatutunayan? Napaisip si Mateo. Wala siyang espada. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang kayamanang maipapakita. Ngunit mayroon siyang katotohanan. Ako ay isang magsasaka lamang. Nagulat ang higante. Wala akong hangaring yumaman. Hindi ko nais ang kapangyarihan. Nais ko lamang iligtas ang aming baryo. Tahimik na nakinig ang higante. Kung mabibigo ako, magugutom ang maraming tao. Masisira ang aming mga bukid at mamamatay ang aming mga pananim. Matagal na hindi nagsalita ang tagapagbantay. Pagkatapos ay tumingin ito sa napakalaking puno. Nakikita ko ang katapatan sa iyong puso. Napabuntong hininga si Mateo, ngunit hindi pa tapos ang pagsubok.
ngunit kailangan mo pa ring patunayan ang iyong kabutihan. Ano ang dapat kong gawin? Itinaas ng higante ang kanyang kamay. Biglang lumitaw ang 3 larawan sa hangin. Sa unang larawan ay nakita ni Mateo ang isang kaba ng ginto. Sa pangalawa ay isang malaking palasyo. Sa pangatlo ay ang kanyang baryong tuyot at naghihirap. Pumili ka. Napakunot noo siya. Ano ang ibig sabihin nito? Ang unang 2 ay para sa iyong sarili. Ang ikatlo ay para sa iyong mga kababayan. Wala kang makukuhang gantimpala kung pipiliin mo ang ikatlo. Hindi nagdalawang isip si Mateo. Itinuro niya ang larawan ng baryo. Iyan ang aking pipiliin. Bumagsak ang katahimikan. Pagkatapos ay ngumiti ang higante. Sa unang pagkakataon, tunay ngang dalisay ang iyong puso. Unti-unting naglaho ang 3 larawan. Pagkatapos ay bumuka ang katawan ng dambuhalang puno. Sa loob nito ay may isang makinang na berdeng binhi. Napakaganda nito. Parang may buhay na liwanag sa loob. Lumutang ito papunta kay Mateo at marahang dumapos sa kanyang palad. Ang unang binhi ng buhay. Napuno ng saya ang kanyang puso. Nagawa niya. Nakuha niya ang unang bahagi ng kanyang misyon. Ngunit nagsalita muli ang higante. Huwag kang magdiwang agad. Napatingin si Mateo. Ang ikalawang binhi ay mas mahirap hanapin. Bakit? Dahil ang bundok ng ulap ay pinamumugaran ng mga nilalang ng anino ng tagtuyot. Nawala ang kanyang ngiti, ngunit nanatili ang kanyang determinasyon. Ako ay magpapatuloy. Tumango ang higante. Naway gabayan ka ng kalikasan. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang unang binhi ng buhay. At habang papalabas siya ng hilagang gubat, hindi niya alam na sa malayong bahagi ng mundo ay nagising ang isang maitim na nilalang. Nararamdaman nito na may taong nakakuha na ng unang binhi at handa itong gawin ang lahat upang pigilan si Mateo bago niya makuha ang natitirang 2. Matapos makuha ang unang binhi ng buhay, agad na umalis si Mateo sa hilagang gubat. Mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago marating ang bundok ng ulap, ang lugar kung saan nakatago ang ikalawang binhi ng buhay. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang lalong nagiging tuyot ang mga lupain na kanyang nadaraanan. May mga ilog na halos wala ng tubig. May mga punong nalalagas ang mga dahon kahit hindi pa panahon ng taglagas. May mga magsasakang nakaupo sa gilid ng kanilang mga bukid habang pinagmamasdan ang mga pananim na unti-unting namamatay. Tuwing nakikita ni Mateo ang mga ito, lalo siyang nagiging determinado. Alam niyang hindi lamang ang kanyang baryo ang nanganganib. Unti-unti nang naaabot ng sakuna ang iba't ibang lugar. Makalipas ang ilang araw ng paglalakad, narating niya ang isang maliit na nayon sa paanan ng isang malaking bundok. Ang tuktok nito ay natatakpan ng makapal na ulap. Kahit maliwanag ang araw, tila hindi nawawala ang hamog na nakapaligid dito. Alam niyang iyon na ang bundok ng ulap. Pumasok siya sa nayon upang magpahinga. Napansin niyang kakaunti ang tao sa paligid. Ang mga mukha ng mga residente ay puno ng pag-aalala. May ilang tindahang sarado. May mga bahay na tila matagal nang walang nakatira. Habang naglalakad siya sa gitna ng nayon, may isang matandang babae ang tumawag sa kanya. "Iho." Lumapit si Mateo. "Po? Taga rito ka ba?" "Hindi po." "Saan ka patungo?" "Sa bundok ng ulap." Biglang namutla ang matanda. "Huwag mong ituloy." Nagulat si Mateo. "Bakit po?" Marahang umiling ang babae. "Marami nang umakyat doon." Wala nang bumalik. Tahimik na nakinig si Mateo. May mga aninong gumagala sa kabundukan. May mga tinig na nanlilinlang. May mga nilalang na hindi tao. Naramdaman ni Mateo ang bahagyang takot. Ngunit hindi siya maaring umatras. May misyon siyang kailangang tapusin. Kailangan kong umakyat. Napabuntong hininga ang matanda.
Maya-maya ay may inilabas itong maliit na panyo mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito kay Mateo. Ano po ito? Pagmamay-ari ito ng aking asawa noong siya ay nabubuhay pa. Tinutulungan ako nitong maging matatag sa panahon ng takot. Nagulat si Mateo. Hindi ko po maaaring tanggapin ito. Tanggapin mo. Ngumiti ang matanda. Pakiramdam ko ay mas kailangan mo ito. Nagpasalamat si Mateo. Maingat niyang inilagay ang panyo sa kanyang bulsa. Kinabukasan, sinimulan niya ang pag-akyat sa bundok ng ulap. Habang tumataas siya, lalo pang lumalamig ang hangin. Mas kumakapal ang hamog at mas nagiging mahirap makita ang daan. Pagsapit ng tanghali, halos wala na siyang makita sa paligid. Puro puting ulap na lamang ang bumabalot sa kabundukan. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig. Mateo! Napahinto siya. Parang boses iyon ng kanyang ina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Matagal nang yumaw ang kanyang ina, ngunit malinaw na malinaw ang kanyang narinig. Anak! Napuno ng emosyon ang kanyang dibdib. Halos sundan niya ang tinig, ngunit naalala niya ang babala ng matandang babae. Ang mga tinig sa bundok ay nanlilin lang. Mahigpit niyang hinawakan ang panyo at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi iyon totoo, bulong niya. Unti-unting nawala ang tinig. Pagmulat niya ay muling tahimik ang paligid. Ngunit alam niyang nagsisimula pa lamang ang mga pagsubok. Nagpatuloy siya sa pag-akyat habang ang mga ulap ay tila unti-unting sumisikip sa kanyang paligid. At sa kailaliman ng hamog may mga matang lihim na nakamasid sa kanya. Kinagabihan ay nakarating si Mateo sa isang bahagi ng bundok na hindi niya inaasahang makita. Sa gitna ng makapal na hamog ay may isang napakalawak na patag na lupain at sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakagandang palasyo. Kumikinang ang mga pader nito na tila yari sa pilak. Ang mga tore nito ay umaabot sa ulap. Napahinto si Mateo. Hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng ganoong karangyang gusali sa tuktok ng bundok. Lumapit siya. Habang papalapit, kusang bumukas ang malaking tarangkahan. Walang bantay, walang tao. Tahimik ang lahat. Pumasok siya. Sa loob ay mas kahanga-hanga pa ang kanyang nakita. May mga harding puno ng makukulay na bulaklak. May mga bukal na malinaw ang tubig. May mga puno na hitik sa bunga. Para itong kabaligtaran ng mga tuyot na lupain sa ibaba. Habang naglalakad siya, may isang magandang babae ang lumitaw mula sa gitna ng hardin. Nakasuot ito ng makinang nakasuotan at tila isang reyna sa kanyang kagandahan. Maligayang pagdating, Mateo. Nagulat siya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ang babae. Matagal na kitang hinihintay. Napansin ni Mateo na kakaiba ang kanyang mga mata. Parang kumikislap ang mga ito tulad ng bituin. Sino ka? Ako ang tagapag-alaga ng lugar na ito. Tunay bang palasyo ito? Tumango ang babae. Oo, tunay na tunay. Inilibot siya nito sa loob ng palasyo. Habang naglalakad sila, ipinakita nito ang napakaraming kayamanan. May mga gintong estatwa, may mga mamahaling alahas. May mga silid na puno ng ginto at pilak. Hindi kailanman nakakita si Mateo ng ganoong karaming kayamanan. Maya-maya ay dinala siya ng babae sa isang malaking bulwagan. Sa gitna nito ay may trono. Pumunta ka rito, sabi ng babae. Lumapit si Mateo. Pagkaupo niya sa trono ay biglang nagliwanag ang buong silid. Mateo, sabi ng babae. Ano? Maaari mong angkinin ang lahat ng ito. Nagulat siya. Lahat? Oo, hindi mo na kailangang maghirap.
Hindi mo na kailangang magsaka. Hindi mo na kailangang maglakbay. Napaisip si Mateo. Kung tatanggapin niya ang alok na iyon, hindi na siya muling magugutom. Hindi na siya mamumuhay sa kahirapan. Maaari niyang makuha ang lahat ng kanyang pinangarap. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanyang isip. Kung tunay itong lugar ng kabutihan, bakit tila hinihikayat siyang kalimutan ang kanyang misyon? Dahan-dahan siyang tumayo mula sa trono. Hindi. Nawala ang ngiti ng babae. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako naparito para sa kayamanan. Biglang nagdilim ang paligid. Unti-unting naglaho ang magagandang hardin, naglaho ang mga tore, naglaho ang mga ginto, at sa loob lamang ng ilang sandali, ang napakagandang palasyo ay naging isang lumang guho. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Lahat pala ay ilusyon. Ang magandang babae ay unti-unting nagbago ng anyo. Naging isang maitim na nilalang na nababalot ng usok. Isa ka ring hadlang, sigaw nito. Umatras si Mateo. Ngunit hindi siya tumakbo. Biglang nagliwanag ang unang binhi ng buhay na nasa kanyang dala. Isang bugso ng berdeng liwanag ang kumalat sa paligid. Napaatras ang nilalang at sa loob ng ilang sandali ay naglaho ito sa hangin. Muling bumalik ang katahimikan. Sa gitna ng guho, may nakita si Mateo na kakaibang liwanag. Lumapit siya at doon niya nakita ang ikalawang binhi ng buhay. Mas maliwanag ito kaysa sa una. Parang may umiikot na hamog sa paligid nito. Maingat niya itong kinuha. Ngunit bago pa siya makaalis, naramdaman niya ang pagyanig ng buong bundok. Mula sa malayo ay may isang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa kabundukan. Hindi iyon tinig ng tao, hindi rin ng hayop. Isa iyong nilalang na puno ng galit. At alam ni Mateo na nalaman na ng anino ng tagtuyot na nakuha na niya ang ikalawang binhi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang papalapit na ang tunay na panganib. Taglay ang unang binhi ng buhay at ikalawang binhi ng buhay, bumaba si Mateo mula sa bundok ng ulap. Bagaman matagumpay niyang nalampasan ang mga pagsubok, ramdam niya ang pagod na unti-unting bumibigat sa kanyang katawan. Ngunit wala siyang panahon upang magpahinga. Isa na lamang ang natitirang binhi. Kapag nakuha niya ito, magkakaroon na siya ng pagkakataong iligtas ang kanilang lupain. Sa kanyang paglalakbay, napansin niyang lalo pang lumalala ang kalagayan ng kalikasan. Ang mga dating luntiang parang ay naging kulay kayumanggi. Ang mga sapa ay natutuyo. Ang mga hayop ay tila nawawala sa kagubatan. Maging ang hangin ay tila mabigat at puno ng kalungkutan. Minsan ay napapaisip si Mateo kung makararating pa ba siya sa tamang oras. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang baryo, muli siyang nagkakaroon ng lakas. Makalipas ang maraming araw ng paglalakad, narating niya ang isang malawak na kapatagan. Ayon sa mga tagubiling ibinigay ni Amara, sa ilalim ng kapatagang iyon matatagpuan ang lambak ng nakalimutang bukal. Subalit may isang suliranin, wala siyang nakikitang lambak. Sa kanyang harapan ay puro damuhan lamang. Naglibot siya sa buong lugar ngunit wala siyang natagpuan. Habang papalubog ang araw, nakaramdam siya ng panghihina. Umupo siya sa isang malaking bato. Habang iniisip ang kanyang susunod na gagawin, may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng lumang balabal at may hawak na tungkod. Mukhang may hinahanap ka, anak, sabi nito. Tumango si Mateo. Hinahanap ko ang lambak ng nakalimutang bukal. Napatigil ang matanda. Matagal itong tumingin sa kanya. Kaunti na lamang ang nakaaalala sa lugar na iyan.
Alam po ba ninyo kung nasaan ito? Ngumiti ang matanda. Alam ko. Agad na nabuhayan ng loob si Mateo. Maari po ba ninyo akong tulungan? Tutulungan kita. Tumayo ang matanda at itinuro ang gitna ng kapatagan. Wala kang makikitang daan gamit ang mga mata. Nalilito po ako. Ang lugar na hinahanap mo ay nakatago sa mga taong marunong lamang tumingin. Napakamot si Mateo sa ulo. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin nito. Ngunit sumunod siya sa matanda. Nang makarating sila sa gitna ng kapatagan, sinabi ng matanda na ipikit niya ang kanyang mga mata. Ginawa niya iyon. Ngayon, isipin mo ang dahilan kung bakit ka narito. Agad na pumasok sa kanyang isip ang kanyang baryo, ang kanyang bukid, ang mga magsasakang naghihirap, ang mga batang nagugutom, at ang kanyang pangakong iligtas sila. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita muli ang matanda. Idilat mo ang iyong mga mata. Nang gawin niya iyon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa kanyang harapan ay bumukas ang lupa at sa ilalim nito ay isang napakagandang lambak. May malinaw na batis. May mga punong hitik sa bunga. May mga bulaklak na kumikislap sa iba't ibang kulay. Parang isang lihim na paraiso. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napakaganda. Ngunit nang lumingon siya upang pasalamatan ang matanda, wala na ito. Parang bula itong naglaho. Napaisip si Mateo. Hindi niya alam kung sino ang matandang iyon. Ngunit alam niyang isa itong mahalagang tagapagbantay ng lugar. Dahan-dahan siyang bumaba sa lambak. Hindi niya alam na sa pinakaloob nito ay naghihintay ang pinakamahirap na pagsubok sa kanyang paglalakbay. Habang papasok si Mateo sa kailaliman ng lambak, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng lugar. Hindi ito nakakatakot na katahimikan. Bagkus ay isang payapang katahimikan. Parang ang buong kalikasan ay natutulog. Sa gitna ng lambak ay may isang bilog na lawa. Napakalinaw ng tubig nito, parang salamin na sumasalamin sa kalangitan. At sa gitna ng lawa ay may maliit na pulo. Sa ibabaw ng pulong iyon ay may isang napakalaking makahiya. Mas malaki ito kaysa anumang halamang nakita niya sa buong buhay niya. Ang mga dahon nito ay kulay esmeralda. Ang mga bulaklak nito ay kumikislap na tila gawa sa liwanag at sa gitna ng halaman ay may isang makinang na bagay. Alam ni Mateo na iyon ang ikatlong binhi ng buhay. Ngunit bago pa siya makalapit sa lawa, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mateo, napahinto siya. Kilalang-kilala niya ang tinig na iyon, si Amara. Amara? Malapit ka na. Napangiti si Mateo. Natagpuan ko na ang ikatlong binhi. Oo, kapag nakuha ko ito, maililigtas na natin ang lupain. Ngunit hindi agad sumagot si Amara. Sa halip ay naging malungkot ang kanyang tinig. May isang bagay akong hindi sinabi sa iyo. Napakunot noo si Mateo. Ano yun? Tandaan mo ang aking mga salita. Nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Ang ikatlong binhi ay hindi maaaring kunin ng walang kapalit. Nanlamig ang kanyang katawan. Anong ibig mong sabihin? Tahimik muna si Amara. Pagkatapos ay sinabi nito ang katotohanan. Ang taong kukuha sa ikatlong binhi ay kailangang magsakripisyo ng isang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Napayuko si Mateo. Hindi niya inaasahan iyon. Ano ang mawawala sa akin? Hindi ko alam. Ang sakripisyo ay kusang pinipili ng puso. Tahimik siyang tumingin sa malaking makahiya sa gitna ng lawa. Napakalapit na ng kanyang layunin. Ngunit ngayon ay may kapalit pala itong hinihingi. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa lawa. Habang papalapit siya, biglang nagliwanag ang dalawang binhing dala niya.
Kasabay nito ay nagliwanag din ang malaking makahiya. Unti-unting bumukas ang tubig ng lawa. Lumitaw ang 100 patungo sa maliit na pulo. Naglakad si Mateo sa ibabaw nito. Bawat hakbang ay parang may bumubulong na mga tinig mula sa hangin. Mga alaala ng kanyang buhay. Mga alaala ng kanyang pagkabata, mga alaala ng kanyang mga magulang. Nang makarating siya sa pulo, tumayo siya sa harap ng napakalaking makahiya at doon niya nakita ang 3 binhi ng buhay. Mas maliwanag ito kaysa sa unang 2. Parang isang maliit na bituin, iniunat niya ang kanyang kamay. Ngunit bago niya ito mahawakan, lumitaw sa kanyang harapan ang isang maitim na anyo. Mas malaki ito kaysa lahat ng nilalang na kanyang nakaharap. Ang katawan nito ay gawa sa usok at anino. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy. Sa wakas ay natagpuan kita. Napaatras si Mateo. Alam niya agad kung sino ito. Ang anino ng tagtuyot. Ang tunay na kaaway. Tumawa ang nilalang. Masyado kang malayo ang narating para sa isang simpleng magsasaka. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang 2 binhi. Hindi kita hahayaang sirain ang aming lupain. At hindi kita hahayaang kunin ang 3 binhi. Nagsimulang mangitim ang kalangitan, umihip ang malalakas na hangin, at sa gitna ng mahiwagang lambak nagsimula ang paghaharap na magtatakda sa kapalaran ng buong lupain. Nangingitim ang kalangitan sa ibabaw ng lambak ng nakalimutang bukal. Ang dating payapang lugar ay tila nilalamon ng malamig at mabigat na anino. Nakatayo si Mateo sa harap ng napakalaking makahiya habang mahigpit na hawak ang 2 binhi ng buhay. Sa kanyang harapan ay ang anino ng tagtuyot. Ang nilalang na matagal nang sumisira sa kalikasan. Ang nilalang na dahilan ng paghihirap ng maraming tao. Tumawa ito ng malakas. Isa ka lamang hamak na magsasaka. At ikaw naman ay isa lamang duwag na nagtatago sa dilim, sagot ni Mateo. Nawala ang ngiti ng nilalang. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Ang mga puno sa paligid ay yumuko. Ang lawa ay nag-alon at ang lupa ay nagsimulang manginig. Naglakas loob kang insultuhin ako? Sigaw ng anino ng tagtuyot, itinaas nito ang mga kamay. Mula sa paligid ay nagsulputan ng maiitim na usok. Unti-unti silang naging mga nilalang na yari sa anino. Daan-daan ang kanilang bilang. Napalibutan si Mateo, ngunit hindi siya umatras. Sa halip ay hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang binhi ng pag-asa na ibinigay sa kanya ni Amara. Muli itong nagliwanag, mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag nito ay tumama sa mga nilalang na yari sa anino. Isa-isang naglaho ang mga ito, ngunit hindi iyon sapat. Patuloy silang dumarami, unti-unting napapaligiran si Mateo. Habang lumalala ang sitwasyon, biglang nagliwanag ang unang binhi ng buhay. Kasunod nito ay ang 2 binhi ng buhay. Ang 2 liwanag ay nagsama at isang berdeng sinag ang pumailan lang sa kalangitan. Nagulat maging ang anino ng tagtuyot. Ano ito? Sa loob ng liwanag ay lumitaw ang anyo ni Amara. Hindi na bilang isang tinig, kundi bilang isang maliwanag na espiritu. Ngayon lamang siya nasilayan ni Mateo. Napakaganda ng kanyang anyo. Parang gawa sa liwanag ng buwan at hamog ng umaga. Amara! Sigaw ni Mateo. Ngumiti ito. Mateo, oras na. Para saan? Para tapusin ang lahat. Tumango si Mateo. Ngunit nagsalita muli si Amara. May isang bagay ka pang dapat malaman. Napatingin siya rito. Ang 3 binhi ay hindi lamang susi upang iligtas ang lupain. Kundi, ito rin ang susi upang palayain ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Palayain? Mahigit 100 taon na akong nakakulong sa kapangyarihan ng mahiwagang makahiya. Naging malungkot ang kanyang tinig.
Kapag nabuhay muli ang puso ng kalikasan, matatapos din ang aking tungkulin. Tahimik na nakinig si Mateo. Hindi niya inaasahan iyon. Sa maikling panahon, naging mahalagang kaibigan niya si Amara at ngayon ay malalaman niyang mawawala rin ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling sumalakay ang anino ng tagtuyot. Isang napakalaking alon ng kadiliman ang humagibis patungo sa kanila. Mabilis na kumilos si Amara. Lumikha siya ng kalasag na gawa sa liwanag. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagyanig sa buong lambak. Ngunit kapansin-pansin na humihina si Amara, samantalang patuloy na lumalakas ang anino ng tagtuyot. "Mateo!" sigaw niya. "Kunin mo na ang ikatlong binhi." Tumango si Mateo. At sa kauna-unahang pagkakataon ay iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa makinang na binhi sa gitna ng napakalaking makahiya. Nang mahawakan niya ito, napakaliwanag na sinag ang sumabog sa buong lambak. At kasabay nito ay nagsimula ang huling yugto ng kanyang kapalaran. Nang magsama-sama ang tatlong binhi ng buhay, nabalot ng liwanag ang buong lambak ng nakalimutang bukal. Napapikit si Mateo dahil sa tindi ng ningning. Parang isang bagong araw ang isinilang sa gitna ng kadiliman. Unti-unting umangat sa hangin ang tatlong binhi. Umikot ang mga ito sa ibabaw ng napakalaking makahiya, pagkatapos ay nagsanib bilang isang makinang na gintong binhi. Biglang umuga ang buong lambak. Ang lawa ay nagliwanag. Ang mga puno ay nagsimulang mamulaklak. Ang mga tuyong halaman ay muling nabuhay. At mula sa kailaliman ng lupa ay sumibol ang libo-libong makukulay na bulaklak. Ngunit kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ng anino ng tagtuyot. Hindi! Sinubukan nitong pigilan ang kapangyarihan ng binhi, ngunit huli na ang lahat. Mula sa mahiwagang makahiya ay lumabas ang napakalawak na liwanag. Tinamaan nito ang nilalang. Unti-unting naglaho ang mga bahagi ng katawan nito. Sumigaw ito sa galit, sa takot, at sa kawalan ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo na hindi pala makapangyarihan ang nilalang. Ang tunay nitong lakas ay nagmumula sa takot at kasakiman. At kapag nawalan ng puwang ang mga iyon sa puso ng tao, nawawala rin ang kapangyarihan nito. Maya-maya ay tuluyan ng naglaho ang anino ng tagtuyot. Kasabay ng kanyang pagkawala ay naglaho rin ang kadiliman sa kalangitan. Lumabas ang maliwanag na sikat ng araw. At isang banayad na ulan ang bumuhos sa buong lupain. Hindi ito malakas na ulan. Isa itong mahinahon at mapagpalang ulan. Ang ulan na matagal nang hinihintay ng kalikasan. Habang bumabagsak ang mga patak ng ulan, napansin ni Mateo na unti-unting nagliliwanag si Amara. Alam na niya ang ibig sabihin nito. "Amara," ngumiti ang espiritu, "natupad mo ang iyong pangako. Ikaw ang tumulong sa akin, ngunit ikaw ang gumawa ng pinakamahalagang hakbang." Napayuko si Mateo. Bigla niyang naramdaman ang lungkot. Mawawala na ang kanyang kaibigan. Ngunit nanatiling maaliwalas ang mukha ni Amara. "Huwag kang malungkot." "Bakit?" "Dahil hindi talaga ako mawawala." Napatingin si Mateo. Sa tuwing sisibol ang mga halaman. Sa tuwing aani ang mga magsasaka. Sa tuwing aalagaan ng tao ang kalikasan. Nandoon ako. Unti-unting naging liwanag ang kanyang anyo hanggang sa tuluyan siyang naglaho. Kasabay nito ay nagsara ang mga dahon ng napakalaking makahiya. At naging ordinaryong halaman na lamang ito. Tahimik na tumayo si Mateo sa gitna ng lambak. Naramdaman niya ang malamig na ulan sa kanyang balat. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang paglalakbay,
nakaramdam siya ng kapayapaan. Pagkaraan ng ilang araw, nakabalik siya sa kanyang baryo. Laking gulat ng mga tao sa kanyang nakita. Ang dating tuyong mga bukid ay muling naging luntian. Ang mga ilog ay muling umagos. Ang mga pananim ay muling nabuhay. Unti-unting bumalik ang kasaganaan sa kanilang lugar. Maraming nagtatanong kay Mateo kung paano nangyari ang himala. Ngunit palagi lamang siyang bumingiti. Hindi niya ikinuwento ang lahat. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang ginawa. Nagpatuloy lamang siya bilang isang simpleng magsasaka. Masipag pa rin, mapagkumbaba pa rin, at may pusong handang tumulong sa kapwa. Lumipas ang maraming taon. Dumating ang panahon na yumaman ang baryo dahil sa masaganang ani. Ngunit hindi nalimutan ng mga tao ang isang aral, na ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o kapangyarihan, kundi ang kabutihan ng puso. At sa gilid ng bukid ni Mateo, may isang maliit na makahiya na patuloy na tumutubo. Tuwing madaling araw, kapag sumasayaw ang hamog sa mga dahon nito, tila may isang banayad na liwanag na sumisilip mula rito. At sa puso ni Mateo, alam niyang may isang matandang kaibigan na patuloy pa ring nagbabantay sa kanilang lupain. Wakas,